Walang sapat na batayan ng complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagtibay ng House panel. Ikatlong impeachment complaint naman kay Vice President Sara Duterte inihain sa Kamara. Arraignment ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kapwa akusado sa kasong malversation muling ipinagpaliban ng Sandigang Bayan. Public consultation sa Anti-Political Dynasty Bill sinimulan ng Senado. Cambodia, kinumpirmang wala sa kanilang bansa ang puganteng si Atong Ang. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 9, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling dinala sa Sandigan Bayan sina dating Senador Ramon Bong Revilla at 6 na kapwa akusado na dinadawit sa Ghost Flood Control Scandal sa Pandi, Bulacan. Para ito sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong malversation. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, natuloy na ba ngayon ang arraignment ni na Revilla at mga kapwa akusado na ipinagpaliban nitong Enero? Evan? Naka-call pero patay yung audio niya. Alright, balikan po natin ang pag-ulat niya ni Evan Alvarez. Hindi sang-ayon si Senator Panfilo Lacson sa mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Islands. Para kay Lacson, mangangahulugan itong isinusuko na rin natin ang Luzon o maging ang buong bansa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Homegrown traders. Ito ang bansag ni Senador Panfilo Lacson sa mga Pilipinong handa o manong ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Violence kasabay ng isinagawang pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Sa isang dekadang pagdilingkod, partikular na sa intelligence work, sinabi ni Senador Ping na tinatawag nila ito sa intelligence operations na recruitment in place. Binigyan din nito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuuang bansa. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa bahagi ng probinsya ng Palawan. Samantala, binatikos din ni Senador Lacson ang mga personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas. Partikular na ito sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng mungkahi naman ng anak ni Senador Rodante na si Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Ayon sa nakababatang Marcoleta, maaaring gawing bala sa kanyo ng isang Coast Guard spokesperson at ilang senador kung magdeklara ng giyera ang China sa Pilipinas. Buwelta ni Senador Lacson, gaya ng kanyang ama, malinaw ang pangangatwiran ni Congressman Marcoleta. Dapat anyang bisitahin nito ang Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands upang makita nito na maayos at gumagana ang lokal na pamahalaan sa lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mariing pinabulaanan ni Senator Amy Marcos sa mga kumakalat na pahayag na siya ang umano'y kumukumpas sa balasahan sa Senado. Sa opisyal na pahayag ng inilabas ng senadora, sinabi nito na buong minority ang magpapatunay na huli na siyang nakakaalam hinggil sa plano sanang pagpapalit ng Senate President. Para sa presidential sister, hindi anya malaking bagay para sa kanya ang mga diskurso at hindi pagkakaunawan basta't ito ay para sa mga tamang dahilan. Dagdag pa nito nang ibigay sa kanya ang Committee on Foreign Relations, bagaman hindi siya bahagi ng mayorya, ay lubos siyang nagpasalamat kay Senate President Tito Soto. Sinabi rin ng senadora na dahil kritiko siya ng administrasyon ng kanyang kapatid ay wala na umanong siyang kahit katiting na inaasahan sa anumang pagkilos sa loob ng Senado. Muling pinagtibay ng Philippine National Police ang commitment sa pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga sibilyan na naninirahan sa Pag-asa Island. Ito'y sa gitna ng muling pagtutok ng publiko sa West Philippine Sea. Mula sa Camp Crame, may live report si Lea Ilagan. Lea, anong klaseng hakbang yung ginagawa ng PNP upang matiyak yung kaligtasan ng mga mamamayan sa Pag-asa Island? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang security agencies para maprotektahan ang mga residente sa Pag-asa Island. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., regular na minomonitor ng PNP ang sitwasyon sa lugar at nananatiling handang tumugon sa anumang isyong maaaring makaapekto sa mga sibilyan. Sinabi pa ni General Nartates na aktibong nakikibahagi ang PNP sa pamamagitan ng Maritime Group sa mga hakbang sa kaligtasan at mga gawaing pangkomunidad sa Pag-asa Island. Dagdag pa ng General, habang ang AFP ay nangunguna sa panlabas na depensa, ang PNP naman ang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng komunidad. Binigyang diin ni General Nartates na ang mga pulis na nakadeploy sa isla ay nandoon para maglingkod sa mga sibilyan at tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin aniya dapat maantala ng mga panlabas na tensyon ang normal na pamumuhay ng mga residente sa Pag-asa Island at tiniyak ang patuloy na pangangalaga sa katatagan ng komunidad. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang 35 anyos na mangingisda na napaulat na nawawala sa karagatan sakop ng La Union nitong Sabado. Pabalik na sana sa Barangay Mindoro ang mangingisda nang magkaroon ng damage ang kanyang motorbangka dahilan para ito ay lumubog. Tinatayang 4 nautical miles mula sa pampang ng Barangay Darigayos, Luna, La Union. Magkakatulong ang Coast Guard Substation, Bangar Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bangar at ilang mangingisda para maibalik ang nawawalang mangingisda sa pampang ng Barangay Mindoro sa bayan ng Bangar, La Union. Handang humarap sa anumang uri ng investigasyon ang sinasabing bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kaya ang isa sa mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment kay VP Sara kay Madriaga umaasa para matanggalan ng maskara sina Mary Jane Piatos at iba pang recipients ng confidential funds ng Vice Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Itinuring ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Zero Party List Representative Terry Redon na mahalaga ang magiging testimonya ni Ramil Madriaga para matukoy kung sino-sino ba talaga si Mary Grace Piatos at iba pang recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dati umanong bagman ng Vice Presidente si Madriaga at nag-aakusang galing umano sa drug dealers at pogos ang salaping ginamit ni VP Duterte sa pangampanya para sa 2022 elections. Giit
ni Representative Ridon kung may alam si Madriaga tungkol sa mga bogus na pangalan, panahon na para mailhad ito at magkaroon ng linaw ang kontrobersya, lalo na anya't hindi sinasagot ni Vice President Duterte ang issue. Binanggit si Madriaga sa reklamong impeachment na iniendorso laban sa Vice Presidente. Ayon sa affidavit nito, may impormasyon umano siya sa ginawang paggastos ng confidential funds ni VP Duterte mula 2022 hanggang 2023. Handa naman umanong humarap si Madriaga sa gagawing investigasyon kung ipatatawag siya sa Kongreso, Senado o maging sa Office of the Ombudsman. Ayon ito sa abogado niyang si Raymond Palad. Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya, the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes. Basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Samantala, ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, kasama sa kanilang bibigyang linaw ang mga sinasabing fictitious names o gawa-gawang pangalan na kasaad umano sa isinumiting report ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Commission on Audit. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay na ng House Justice Panel ang committee report na nagdedeklarang insufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, inihain na sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalya hatid ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang detalya sa House Justice Panel report? Ella, inaprubahan na ng House Justice Panel na yung report na nagdedeklarang insufficient in substance o walang batayan yung mga reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 30 na House Justice Panel ang bumoto ng pabor sa committee report, 4 ang pumutol at 0 ang abstention. Nangangahulugan ito na formal ng dismiss ng House Justice Committee yung mga reklamong impeachment laban sa Presidente. Isusumite ang House Justice Panel report sa plenaryo ng Kamara para sa adoption. Pero kung 1/3 ng House members ang tututol dito, mabubuhay ang reklamong impeachment laban kay BBBM. Hindi pa tiyak kung maisasalang sa House plenary session ang committee report ngayong araw. Samantala, Ella, lilinawin lang natin, wala pang panibagong impeachment complaint na inihahain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Pero, posible na mayroong maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente ngayong araw. Ito ay matapos ngang i-refer yung dalawang naunang reklamong impeachment sa opisina ni House Speaker Faustino Boji III noong Huwebes, February 5. Aabangan naman natin sa plenary session kung maisasama sa order of business at kung maire-refer yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee. Oras na mangyari ito, initiated na ang impeachment process laban sa Vice Presidente. So, nag-aabang tayo kung meron bang panibagong impeachment complaint na ihahain naman laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Kamara ngayong araw. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Muling dinala sa Sandigang Bayan sina dating Senador Ramon Bong Revilla at 6 na kapwa akusado na dinadawit sa ghost flood control scandal sa Pandibulacan. Para ito sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong malversation. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Evan, natuloy na ba ngayong araw yung itong arraignment ni na Revilla at mga kapwa akusado na ipinagpaliban itong Enero? Aga hindi ulit natuloy itong pagbasa ng sakdal para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Juanito Mendoza. Samantala, sina Bryce Hernandez at 4 itong kapwa akusado na DPWH official mula Bulacan ay tumuloy na sa kanilang arraignment ngayong araw.
Pasado alas 8:30 ng umaga nang simula ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang arraignment sa kasong malversation ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado matapos makasangkot sa 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kabila nito, naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Revilla at Juanito Mendoza para sa mga resolusyon na inilabas ng Sandigan Bayan kamakailan. Naghain rin si Revilla ng karagdagang urgent motion for inhibition o hiling na magbitiw sa paghawak sa kanyang kaso si Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda dahil kapatid nito ang legal counsel ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdawit sa kanya sa anomalya. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ni Revilla, hindi ito delaying tactics kundi pagdaan lamang sa tamang proseso. Dahil dun sa pending motions na file today, na-suspend yung arraignment. So humihingi si Senator Bong Revilla ng pagkakataon na maisagot tong mga reklamong ito na lumabas na hindi niya man lang nasagot. Bunsod ng mga mosyong isinumite sa korte, muling ipinagpaliban sa pangalawang pagkakataon ang arraignment sa kasong malversation sa February 16, 2026. Matatanda ang January 23 ang pinakaunang schedule ng arraignment na nausog ngayong araw, February 9. Samantala, natuloy na ang arraignment ni Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emily Tawat at Cristina Pineda sa kasong malversation. Naghain sila ng not guilty plea matapos basahan ng sakda. Bukod sa arraignment, nagpaalala ang korte sa kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla na ayusin ang mga salitang ginagamit sa korte. Sa labas naman ng Sandigan Bayan, maaga pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga taga-suporta ni Revilla at iginiit na dapat na si DPWH Undersecretary Bernardo ang nakapiit ngayon sa kulungan at hindi ang dating senador. Aga mamaya namang 1:30 ng hapon ay isasagawa ang arraignment sa kasong graft para kay dating Senador Revilla, Juanito Mendoza at RJ Dumas. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Muling tumugon ang UNTV News and Rescue sa pangangailangan ng isang senior citizen sa Butuan City. Ang pasyente na may maselang kondisyon nais magpahatid sa kanilang bahay matapos ang pananatili ng halos 1 buwan sa ospital. May report si Lizelle Nael. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Department hinggil sa isang 84 anyos na lola na nakatakda ng i-discharge sa ospital matapos ang halos 1 buwang pagkakakonfine mula pa noong January 11. Ayon sa BDRRMD, nakiusap ang anak ng pasyente na maitransport ang kanyang ina pauwi sa kanilang bahay sa Butuan City. Go ahead po. Agad namang tumugon ang team matapos makuha ang detalye ng pasyente at nagtungo sa ACE Hospital sa South Montilla Boulevard, Barangay Villa Cananga, Butuan City pasado alas 9 ng gabi, February 6. Unang sinuri ng grupo ang vital signs ng pasyente at physical condition nito upang matiyak na kakayanin nito ang biyahe. Cooperative naman ang pasyente sa mga tanong ng team. Bunsod ng katandaan ay mayroon na itong iba't ibang sakit gaya ng pulmonya at kidney disease. Dahil sa kasalanan ng kondisyon ng pasyente, masusing binabantayan ng grupo ang vital signs ng pasyente habang nasa biyahe at nilagyan rin ito ng oxygen support. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ligtas na naihatid sa kanilang bahay ang pasyente kasama ang anak at apo nito sa Barangay JP Rizal, Butuan City. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang isa sa pribado ang Kaliraya, Botocan, Kalayaan o CBK Hydroelectric Power Plant sa probinsya ng Laguna at Quezon. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang nanguna sa turnover ceremony nito sa private consortium. Mula sa Kalayaan, Laguna, may live report si Nel Maribuhok. Nel, gaano kahalaga ang Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant pagdating sa supply ng kuryente sa Luzon? Yes, ang Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydropower Electric Power Complex ang isa sa pinakamahalagang renewable energy assets ng Pilipinas. Aabot sa mahigit 797 megawatts ang kapasidad nito na tumutugon sa malaking demand sa supply ng kuryente sa Luzon. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover nito sa private consortium. Ayon sa Pangulo, dahil sa privatization, mas mapagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang mas mahalagang pamumuhunan na tutugon sa higit na pangangailangan ng publiko tulad ng silid-aralan, kalsada at mga ospitala. Sa mga nagdaang henerasyon, pinatatagaan niya ng naturang hydropower electric plant ang energy grid ng Luzon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ancillary services at reserve capacity. Ang privatization ng Hydroelectric Power Complex ang pinakamalaking proyekto ng Power Sector Assets and Liabilities Corporation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang inaugurasyon ng kauna-unahang classroom leasing project ng Department of Education. Ito ay bilang tugon sa patuloy na kakulangan sa silid-aralan na umabot sa higit 160,000 sa buong bansa. Mula sa Pila, Laguna, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, ilang estudyante yung makikinabang dito sa nasabing proyekto? Aga higit 300 mga senior high school students mula dito sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School ang makikinabang doon sa mga bagong silid-aralang binuksan dito sa Pila, Laguna. Matagumpay na inilunsad ngayong araw ang kauna-unahang classroom leasing project ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Pila, Laguna. Bahagi ito ng mga pamamaraan ng kagawaran upang matugunan ang problema sa siksikang mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi na kailangang magtiis ng mga estudyante sa siksikang kwarto dahil sa halip na maghintay ng mahabang panahon para sa construction ay nirentahan na ng DepEd ang mga pasilidad ng mga nagsarang paaralan dito sa Pila, Laguna upang agad na magamit ng mga estudyante. Dagdag ni Secretary Angara, ang proyektong ito ay isang immediate response o mabilisang solusyon sa classroom congestion. Aga isa lang itong Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School sa mga makikinabang dito sa classroom leasing project ng Department of Education dahil ayon kay Secretary Angara, may ibang mga nagsarang private school pa silang tinitingnan dito sa Pila, Laguna na tinitingnan upang marentahan na rin at mapakinabangan din ng iba pang mga paaralan na nagsasuffer doon sa mga siksikang classroom o kakulangan doon sa mga classroom. Kaya ayan muna update mula rito sa Laguna. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nasabat ng mga otoridad ang milyon-milyong pisong halaga ng high-grade marijuana na ipinuslit sa pamamagitan ng koryo sa Pasay City. Ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, paano natuklasan yung mga nasabat na illegal na droga? Ella, natuklasan yung marijuana cruise sa pamamagitan ng kahina-hinalang parcel na inabandona. Matagumpay na naharang ng PNP Aviation Security Group katuwang ang iba't ibang airport authorities ang apat na inabandonang parcel na naglalaman ng tinatayang 11.7 milyong pisong halaga ng marijuana kush sa Central Mail Exchange Center sa Domestic Road, Pasay City. Ayon sa ABSI Group, isinagawa ang operasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group matapos makatanggap ng intelligence information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency hinggil sa mga kahina-hinalang parcel sa pasilidad.
Sa isinagawang X-ray examination ng Bureau of Customs, may napansing kahina-hinalang laman ang mga parcel kaya agad itong isinailalim sa masusing inspeksyon. Nagpositibo sa illegal na droga ng K9 na Narcotics Detection Team ng PDEA ang mga parcel. Sa mano-mano nga pagbubukas, nakumpirma ang humigit kumulang 7.84 kilos ng pinaghihinalaang marijuana kush na itinago sa loob ng mga candy, damit, comforter, cereal snacks at mga containers. Isinagawa ang inventory at dokumentasyon ng mga ebidensya sa presensya ng media at opisyal ng barangay alinsunod sa itinakdang proseso. Ang mga illegal na droga ay isinuko na sa PDEA para sa laboratory examination at karagdagang investigasyon. Ayon sa pamunuan ng PNP Aviation Security Group, patunay ang operasyong ito ng mahigpit na pagbabantay at epektibong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa sa pamamagitan ng koreo at kargamento. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling humiling si Mary Jane Veloso na makalaya na matapos ang halos isang taon mula nang makauwi ng Pilipinas noong December 2024 galing sa bansang Indonesia. Sa sulat ni Mary Jane, sinabi nito na matanda na ang kanyang mga magulang at anak na nais niyang maalagaan habang ang mga ito ay nabubuhay pa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa 2 pahinang sulat o open letter, idinaan ni Mary Jane Veloso ang muling pakiusap na sana ay makalaya mula sa ilang taong pagkakakulong. Mahigit 1 taon nang nakakulong si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mapauwi sa bansa mula sa Indonesia noong December 2024. Sa kanyang sulat, binanggit ni Veloso ang hirap na dinadanas ng kanyang mga magulang na kahit matatanda na ay bumibiyahe pa rin mula sa Nueva Ecija hanggang Maynila para lamang siya ay madalaw sa correctional. Dagdag pa niya rito ang kanilang sakripisyo na makapaghanap ng pera para lamang may maiabot sa kanya. Hiling nito na mabigyan siya ng pagkakataon na maalagaan ang kanyang mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Gayon din ang kanyang mga anak lalo na't hindi na rin niya nasubaybayan ang paglaki ng mga ito. Muling binigyang diin ni Mary Jane na wala siyang kasalanan pero 1 taon na ang nakararaan mula nang makabalik sa Pilipinas hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakalaya. Una nang nanawagan si Veloso sa Pangulo na sana magawaran na siya ng presidential clemency upang muling makasama ang kanyang pamilya. Sa huli nagpasalamat ito sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa kanya para siya ay mapalaya. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia, subalit sa patuloy na pakikipag-usap ng pamahalaan ay hindi natuloy ang parusa sa kanya at pinayagang mapauwi ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng pamahalaan ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang puganteng si Charlie Atong Ang. Sa pahayag na inilabas ng Ministry of Foreign Affairs ng Cambodia noong Sabado, February 7, nilinaw nito na wala sa kanilang bansa si Atong Ang batay sa official report ng kanilang Immigration General Department. Wala rin itong record na pumasok o lumabas sa kahit anong Cambodian border checkpoints. Ginawa ng Cambodian authorities ang paglilinaw kasunod ng mga ulat na naroroon umano si Atong Ang na itinuturing na top 1 most wanted sa Pilipinas dahil sa kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Patuloy na isinusulong sa Senado ang panukala sa pagbabawal sa mga political dynasty. Ngayong araw, sinimulan na ang pampublikong konsultasyon hinggil dito na dinaluhan ng iba't ibang sektor ng lokal na pamahalaan. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Catapan Jr. live. Asher, ano ang mga puntong inihayag ng mga kawani ng lokal na pamahalaan kaugnay ng political dynasty?
Aga dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at mga mamamayang mahuhusay at kwalipikado na may kakayahan na mamuno. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto na nais niya sa pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Isinagawa ang unang public consultation ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa pangunguna ng chairperson ng komite na si Senador Risa Ontiveros. Paliwanag ng senadora, ang pampublikong konsultasyong ito ay hindi na bagong usapin kundi pagpapatuloy ng ani ay pakikibakang halos 4 na dekada ng isinusulong. Partikular ito sa laban na mismong saligang batas ang nag-uutos para isabatas ang isang anti-dynasty law o kontra-dinastiyang batas. Hindi anya lingid sa kaalaman ng lahat ang pinsalang dulot ng dinastiya kung saan nangingibabaw ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya. Matatagpuan anya dito ang korupsyon, kahirapan at kakulangan ng pananagutan kung saan ang madalas na sentro ay personal na interes at pakinabang sa halip na serbisyo publiko sa ordinaryong Pilipino. Ang kailangan po natin ay isang batas kontra dinastiya na praktikal at may pagkakasundo. Hindi lang sa aming mga mambabatas, pati sa ating mga mamamayan. Isang panukalang, of course, sumusunod sa konstitusyon, dinig ang mga concern ng iba't ibang sektor, inuuna ang kapakanan ng botante at kayang aktual na ipatupad sa totoong sitwasyon ng mga komunidad. Nilinaw naman ni Mayor Vico Soto na ang naturang panukalang batas ay hindi tungkol sa kahit sinong individual o partikular na pamilya. Ngunit nilalabanan anya dito hindi lang ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilan lang na nangyayari sa bansa, kundi ang paggamit ng pera ng taong bayan at makinarya ng pamahalaan para sa pangangampanya at hindi maalis sa pwesto. Alam naman natin ang totoo. Hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan. Ayon naman kay Anti-Dynasty Network o ADN co-convener Francis Joseph Kiko Aquino D, may malinaw na epekto ang pagkakaroon ng political dynasty sa ekonomiya ng bansa. Mas mababaan niya ang resulta ng pagpapabuti at aktibidad ng ekonomiya kung saan napansin din sa pag-aaral na pagkatapos ng 12 taon sa serbisyo, bumababa ang productivity ng isang mambabatas. Mahalaga yung ipagbawal yung successive o yung sunod-sunod dahil nga nagiging mas kampante yung leaders natin kapag feeling nila wala silang malakas na kalaban sa halalan. Dapat ipagbawal yung sabay-sabay dahil hindi effective yung check kung kapamilya mo yung congressman, yung mayor, yung governor, hindi epektibo yung check and balance sa ganung sitwasyon. Aga magpapatuloy ang public consultation ng komite sa ilan pang mga lugar sa bansa. Kabilang na dyan ang Laguna, Bacolod, Bulacan at Cagayan de Oro sa iba't ibang petsa ngayong buwan ng Pebrero. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inimbestigahan na ng Philippine National Police ang umano'y death threat na natatanggap ni Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro. Ito ay matapos isawalat ng gobernadora ang umano'y 2.5 million pesos na gantimpala sa isang hired killer mula sa Mindanao na inutusan umano para siya ay patayin.
Kaugnay nito, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang mga intelligence unit upang imbestigahan ang banta sa buhay ng Cebu Governor. Bukod pa rito, ipinag-utos na rin ng hepe ng PNP ang pagde-deploy ng karagdagang security personnel para kay Governor Baricuatro. Bumaba na ang bilang ng mga naitatalang lindol kada araw sa bahagi ng Sultan Kudarat batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa kasagsaga ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol noong January 27 hanggang January 28, nasa 833 na lindol ang naitatala ng PHIVOLCS sa loob lamang ng 24 oras. Subalit ngayong February 6 hanggang February 7 ay aabot na lang sa 19 na lindol ang nai-record sa Sultan Kudarat. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga residente doon na maging handa lalo't hindi napipredict ang pagtama ng lindol. Ilang kalsada sa Northern Samar ang hindi madadaanan dahil sa baha at mudslide, bunsod ng bagyong Basyang. Dahil dito, sinuspinde na ang pasok sa trabaho at klase ngayong araw sa mga apektadong lugar sa probinsya. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Lalaine Moreno, live. Lalaine, ano na ang sitwasyon sa mga binahang lugar sa Samar? Ela, kasalukuyan nakakaranas ng mga baha ang Northern Samar ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng shear line. Partikular na nakakaranas ng mga pagbaha ang bayan ng Lope de Vega at Catarman. Kanina, nagsagawa ng clearing operations ng DPWH sa Barangay Somoge, Sitio Gilalan, Agan, Purok 5, kabaan ng Catarman, Calbayog Road na natabunan ng makapal na mud flow. Sa video naman na ibinahagi ni Lope de Vega Mayor Bobby Salodario, lampas tuhod na ang baha sa Giratigan, San Miguel Road kaya hindi makadaan ang mga maliliit at mababang sasakyan. Unti-unti na ring tumataas ang tubig baha sa Barangay Gibunawan kaya pinasok na rin ng tubig ang mga bahay. Ang water level naman sa Patikwa Bridge, Barangay Pulangge, Catarman ay binabantayan dahil nasa red level na ito at posibleng umapaw. Ang mga residente ay pinapahanda na lumikas anumang oras. Ang kalsada naman sa Patikwa Road patungong Pulangge ay hindi na madaanan ng mga motorista. Binabaha na rin ang Barangay New Rizal dahil sa malakas na pag-ulan. Mataas na rin ang level ng tubig sa Barangay Kaligang, Catarman. Ngayong araw ay sinuspinde na ni Governor Harris Ongchoan ang lahat ng pasok sa gobyerno at pasok ng mga estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, may 155 pamilya na sa Maslog, Eastern Samar ang inilikas dahil sa pagbaha. Yung na ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Umakyat na sa 36 ang bilang ng mga nasugatan habang nananatili sa 12 ang kumpirmadong nasawi dulot ng pananalasa ng bagyong Basyang ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Cagayan de Oro at Iligan City kasunod ng nangyaring landslide bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Tinatayang nasa 700 individual na ang naapektuhan ng bagyo, partikular sa Region 10 at mga karatig lugar sa Mindanao. 43 ang apektadong kalsada, 4 na tulay at mahigit 15 bahay ang napinsala ng bagyo kung saan 66 dito ang tuluyang nawasak. Nangako ng tulong ang ilang provincial government officials ng Misamis Oriental sa mga kaanak ng mag-asawang Paul at Rufa Lariosa na nasawi matapos ang isang trahedyang nangyari sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City habang nananalasa ang bagyong Basyang. Maging ang city government ng Cagayan de Oro ay magbibigay din ng ayuda para sa kanila.
Kabilang sa tulong na ipapaabot ay ang scholarship program para sa mga batang naulila ng mga biktima. Ang gusto rin magidunta niya, mag-teacher siya. Mo yung pangandoy. Nga akong naigon lagi siya nga balag disod ta. Malingkamot din ko ay para matuman ang inyong pangandoy. Hatag siya scholarship sa mga bata para sa kaugmaon sa mga bata nga wala na yung tawag ginikanan. Samantala, muli nang ibabalik ng DOST Pag-asa ang daily monitoring ng heat index simula sa darating na March 1, 2026. Paliwanag ng Pag-asa, ito ay kaalinsabay ng pagsisimula ng mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa. June 3, noong nakaraang taon ng pansamantalang ihinto ng Pag-asa ang heat index information dahil sa pagpasok ng wet season o panahon ng tag-ulan. Hinatula ng korte ng 20 taong pagkakabilanggo ang Hong Kong media tycoon na si Jimmy La. Ang 78-year-old na pro-democracy campaigner ay isa sa high-profile critics ng Chinese government mula nang ipatupad nito ang National Security Law sa Hong Kong noong 2020. Ang kaso ni Lai ay masusing binantayan ng Western world leaders kasama na ang US. Si Lai ay nahatulang guilty sa pakikipagsabwatan sa foreign sources, partikular sa US, at ipagamit ang kanyang pahayagan na Apple Daily upang batikusin ang gobyerno ng China. Panalo ang Liberal Democratic Party ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa ginawang snap election sa bansa kahapon matapos nitong makakuha ng 316 sa 465 seats sa lower house na lagpas sa kailangan para sa mayorya at sapat para makabuo ng 2/3 supermajority. Ipinatawag ni Takaichi ang snap election upang makakuha ng malinaw na mandato matapos maging kauna-unahang babaeng punong ministro ng bansa noong Oktubre. Malaking pagbaliktad ito sa kapalaran ng LDP na dati nawalan ng mayorya sa ilalim ng mga naunang lider sa gitna ng hinaing ng publiko sa tumataas na gastusin at mabagal na paglago ng ekonomiya. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang mga leader ng iba't ibang bansa kabilang sina Donald Trump, Narendra Modi, Anwar Ibrahim at Lai Ching-te na nagpahayag ng pag-asang lalo pang lalakas ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa ilalim ng pamumuno ni Takaichi. Dismayado si US President Donald Trump sa Super Bowl halftime show ngayong taon sa Santa Clara, California kung saan tampok ang Latino singer na si Bad Bunny. Ang show ay nagbukas na sa Puerto Rican vibe at umawit ang singer sa wikang Espanyol. Ayon kay Trump, ito ay malaking sampal sa kanilang bansa dahil hindi nito kinakatawan ang standards ng creativity at success ng US. Wala rin anyang maiiwang inspirasyon ang palabas lalo na sa mga kabataan sa Estados Unidos na hindi naiintindihan ng wika ng singer. Si Trump, ang kauna-unahang US President na dumalo sa Super Bowl, ang pinakasikat na sports tournament sa Amerika. Hanap nyo ba ang Instagrammable na spot Baguio City? O gusto nyo lang na mag-chill sa tanawin ng mga bulaklak? Ang Rose Garden Market Encounter ang bagong trending place para sa selfie, food trip at fun bonding ng buong pamilya at barkada. Narito ang ulat ni Grace Doctolero. Gusto mo bang mag-selfie o mag-reel sa lugar na puno ng kulay? Sa Rose Garden sa Baguio City, makikita ang giant bouquet na parang ginawa lang para sa photos at reels. Habang naglalakad, iba't ibang view ang makikita. Mayroon corner para sa flat lay, hanging flowers para sa fun photoshoot, at mini pots na parang naglalakad ka sa Magic Garden. Kasi maganda po yung pinuntahan namin dito eh. Lalo na po yung pabulaklak na to. Tsaka nasa gitna po nila. Opo, marami po tayong pwedeng mabili. Mga jacket,
iba't ibang mga gamit, sombrero. Sobrang ganda po. Bakit? Madami pong pasyalan. Sobrang ganda. Interesado ka bang makita ang creative landscaping na swak sa Instagram? Bawat kanto dito may kwento at kulay. Parang pinapasyal ka sa isang lugar na puno ng saya at ganda. Perfect ang vibe para mag-relax, mag-picture o mag-banding kasama ang pamilya at mga kaibigan. Para naman sa mga naghahanap ng masarap na pagkain, tampok rin sa lugar ang iba't ibang local treats gaya ng mga sariwang prutas at delicacies mula sa Cordillera. Kung souvenirs naman ang hanap mo, may mga stall rin na nagbebenta dito gaya ng mga handicraft goods na perfect para sa nais magpasalubong. Sobrang lamig po at sobrang ganda. Kaya sa mga nag-ano po dito, pumunta na po dito. Marami po ang mga pagkain, marami po ang mga laruan, marami din po ang mga bulaklak tsaka mga damit. So far po, na-amaze ako, maganda. Then yung art doon ng flowers, and yun po yung talaga yung naka-intriga sa akin. Yun talaga po. Talagang napakaganda po ng mga bulaklak na inano po nila ngayon taon. Ako po personal hindi po ako mahilig sa bulaklak. Pero nung nakakita pa ako ng mga ganito parang masasabi mo ay maganda rin po palang mag-alaga ng mga bulaklak ganun. Huwag kalimutang i-enjoy ang bawat hakbang, dala ang kamera. Damhin ang good at relaxing vibes dito sa Rose Garden Market Encounter na siguradong babalik-balikan mo dito sa Baguio. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 19 na nagsasabi, Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mabait sa kanila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.